Naranasan mo na bang ma-pressure na ibuhos ang lahat ng savings mo dahil lang sa takot na mapag-iwanan? Yung tipong paggising mo sa umaga, bubuksan mo ang social media at bubungad sa iyo ang mga screenshot ng mga taong nag-post ng kanilang nag-double o nag-triple na portfolio dahil po sa isang bagong sikat na meme coin. Sa sandaling iyon, parang may boses sa loob ng utak mo na nagsasabing, sige na, i-all in mo na yan bago pa huli ang lahat. Dito po pumapasok ang tinatawag nating all-in mentality. Ayan. Isa po itong psychological na estado o kalagayan kung saan ang isang trader o investor ay nagdidesisyong ipartida o i-commit ang buong kapital o natitirang pera sa isang napaka-speculative na asset tulad po ng meme coins. Napakatalamak po ang ganitong pag-uugali sa mga pag-uugali po sa meme coin space dahil ang mga tokens na ito ay mabilis pong gumalaw. Ang bawat segundo na lumilipas na wala ka sa market ay nararamdaman mo bilang isang malaking kawalan. Kaya sa aking pananaw, ang all-in mentality po dito ay hindi isang simpleng diskarte ng pagtitrade, kundi isang panganib na emosyonal na reaksyon. Ang layunin po ng video na ito ay hindi para sabihing masama ang kripto, kundi para protektahan ang inyong mental health at ang inyong finances mula sa mga hindi nakikitang bitag o trap ng emosyon. Nais nating masuri ng malalim kung paano po gumagana ang utak ng isang tao kapag nahaharap sa mabilisang kita at kung paano po mananatiling ligtas ang ating pinaghirapang pera habang pinapanatili po natin ang kapayapaan ng ating isip sa gitna ng pabago-bagong takbo ng market. Ngayon ay kilalanin po natin ang pangunahing salarin sa likod ng madali ang pagpapasya. At yan po ay ang tinatawag na FOMO o Fear of Missing Out. Sa modernong panahon ng pag-trade, ngayon pong taong 2026, ang social media hype ay dinisenyo para manipulahin ang emosyon ng tao. Ang mga algorithm ay binuo para ipakita sa atin ang mga tagumpay ng iba na lumilikha ng isang ilusyon ng lahat ng tao sa paligid mo ay yumayaman na at ikaw na lang ang hindi nagpapakita ng pag-unlad. Kapag nakikita mo ang sunod-sunod na post ng mga influencers, mga discussions o usapan sa mga group chats at mga trending hashtags tungkol sa isang meme coin na kasalukuyang pump na pump, nagkakaroon po ng chemical reaction sa iyong utak. Ang takot na maiwan po sa ere ay nagiging dahilan para isantabi mo ang logic at saka pagsusuri. Ang pakiramdam mo na ito ang nagiging tulak para pumasok ka sa isang trade ng walang sapat na kaalaman o plano. Ang malaking trahedya dito ay ang katotohanan na ang FOMO ang siyang pinakamasamang oras para bumili ng anumang asset. Kaya sa aking pananaw, kapag ang isang meme coin ay pinag-uusapan na ng lahat, ibig sabihin po nito ay nasa huling yugto na ito ng kanyang pag-akyat at tinatawag po nating buying at the peak. Ayan, buying at the peak. Kapag bumili ka sa pinakamataas na presyo dahil lang sa takot na maiwan ka, ayan, nagiging liquidity ka na lamang ng mga naunang investors o ng mga tinatawag po nating whales na naghahanap ng pagkakataon para magbenta at kumubra ng kanilang tubo. Ang FOMO ay isa pong emosyonal na patibong na nagpapanggap bilang isang magandang oportunidad. Matapos ang FOMO, kapag ang presyo ay nagsimula ng bumaba, pumasok naman ang isa pang psychological na bitag. At yan naman ang tinatawag na gambler's fallacy. Ito ang paniniwala ng maraming traders na dahil bumagsak na ng husto ang presyo ng isang meme coin, siguradong tatas na ito uli sa mga susunod na araw. Iniisip nila na ang market ay may memorya at obligadong bumawi para sa kanilang mga lugi.
Ito po ay isang napakalaking panganib dahil ang pagtrato sa meme coin sa ganitong paraan ay pagtrato dito bilang isang sugal imbis na isang lehitimong investment o pamumuhunan. Sa traditional na pamumuhunan or investing, sinusuri po ang utility, ang team, ang tokenomics at ang totoong gamit ng project. Ngunit dito po sa meme coin space, maraming coin ang walang pangmatagalang halaga o suporta. Kaya ang pagbaba ng presyo ay maaring maging simula ng tuluyang pagbagsak nito patungo sa halagang zero. Ang mas masakit pa rito, ang paunang maling desisyon ay madalas na nagiging isang malalim na emotional attachment. Dahil po sa pride, maraming traders ang ayaw mag-cut loss o ayaw tanggapin ang maliit na pagkatalo. Patuloy po silang humahawak o hino-hold ang asset na patuloy na bumababa ang halaga. Umaasa sa isang milagro na maaring hindi na po mangyari. Kaya sa aking pananaw, ang kawalan po ng disiplina na putulin ang lugi o loss ng maaga dahil po sa pride ay ang pangunahing dahilan kung bakit ang isang maliit na pagkakamali ay naging isang malaking kalamidad sa finance or finance calamity. Ngayon ay suriin naman natin ang mas technical at practical kung bakit napaka mapanganib ang all-in strategy sa konteksto ng mga meme coins. Yan, una po sa lahat ay ang matinding volatility. Ang mga meme coins ay wala pong matibay na pundasyon na humahawak sa kanilang halaga. Pwede po itong bumagsak ng 90% sa loob lamang ng isang oras dahil po sa pagbenta ng isang malaking wallet o dahil sa pagkawala ng interest ng community. Kung ang buong savings mo ay nandoon, ang iyong net worth ay pwede pong maglaho sa isang kurap ng mata. Ang ikalawang panganib naman po dito ay ang tinatawag na lack of liquidity. Maraming mga speculative assets ang may mababang liquidity pool. Ibig sabihin, kapag dumating po ang oras ng kagipitan o emergency at kailangan mo nang bawiin ang iyong pera, maaaring walang sapat na buyers sa market na handang kumuha ng iyong mga tokens sa kasalukuyang presyo. Mapipilitan kang magbenta sa napakababang halaga. O worst, hindi mo na ito maibenta mechanical wise. Ang pangatlo naman at ang pinakamalaga po sa lahat ay ang matinding mental stress. Kapag ang lahat ng pera mo ay nakataya sa isang napaka-volatile na asset, mawawalan ka ng kapayapaan. Magiging alipin ka ng pagbabantay sa chart ng 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Hindi ka na po makakatulog ng maayos. Maapektuhan ang iyong productivity sa trabaho at magiging irritable ka sa iyong mga kasama sa bahay. Kaya ang masasabi ko po ay walang halaga ng kita ang makakatumbas sa pagkasira ng iyong kapayapaan ng isip at kalusugan ng utak. Upang hindi ka maging biktima ng mga psychological traps na ito, kailangan mong magkaroon ng mga konkretong panuntunan at sistema sa iyong pag-trade. Ang unang mabisang hakbang ay ang pagpapatupad po ng tinatawag na 10% rule. Ang panuntunang ito ay nagsasaad na huwag kang maglalagay ng higit sa 10% ng iyong kabuuang investment portfolio sa mga speculative assets tulad po ng mga meme coins. Kung mayroon kang pondong nakalaan para sa crypto, ang bulk o ang pinakamalaking bahagi nito ay dapat nasa mga established assets, habang ang maliit na bahagi lamang ang gagamitin sa high-risk trading. Sa ganitong paraan, kahit anong mangyari po sa meme coin market, ligtas ang iyong pangunahing kapital. Ang ikalawang hakbang ay ang pagkakaroon po dito ng emotional attachment. Dapat mong matutunan na tumingin sa data, sa volume, sa liquidity at saka sa on-chain metrics, sa halip na umasa sa emosyon at hype na nililikha sa mga forum. Kapag tinanggal mo ang emosyon sa iyong desisyon, mas madali mong makikita kung ang isang project ay may potensyal pa o kung ito ay malapit nang bumagsak. Ang pangatlo naman dito
ay ang napakahalaga na pagtatakda ng stop loss. Ang stop loss ay ang iyong automatic exit plan kung saan tinutukoy mo na ng maaga kung magkano lang ang kaya mong mawala bago ka pumasok sa trade. Sa aking pananaw, ang pagkakaroon po ng isang malinaw na hangganan sa sa talo o loss ang siyang naghihiwalay sa isang professional na trader mula sa isang emosyonal na sugarol. Ang stop loss, ang ating proteksyon para hindi po maubos ang ating kapital kapag nagbago ang direksyon ng market. Yan, sa kabuuan, tandaan po natin ang isang napakahalagang prinsipyo na madalas makalimutan sa mabilis na mundo ng crypto trading. Yan, ito po yan. The best investment is a peaceful mind. Ang tunay na tagumpay sa finance ay hindi po sinusukat lamang sa laki ng iyong portfolio, kundi sa kakayahan mong matulog ng mahimbing sa gabi nang hindi po nag-aalala kung ano ang mangyayari sa iyong mga assets paggising mo sa umaga. Ang crypto at ang meme coin market ay nag-aalok po ng maraming oportunidad. Ngunit ang mga oportunidad na ito ay nangangailangan po ng mataas na antas ng disiplina, pamamahala sa panganib, at higit po sa lahat, kamalayan sa sarili mong emosyon. Kaya huwag pong hayaan ang FOMO o ang all-in mentality na siyang magdikta sa iyong kinabukasan. At ngayon ay nais ko pong tanungin kayo para sa ating usapan dito. Ang emosyon ang pinakamahirap mong kontrolin kapag nagtitrade. Takot ba na maiwan? Yan. Ang ano pong emosyon ang pinakamahirap mong kontrolin kapag ikaw ay nagtitrade? Yan ay ang takot ba na maiwan o ang hirap na tanggapin ang pagkatalo at mag-cut loss? I-share mo ang iyong karanasan sa comments sa ibaba upang matuto rin ang ibang mga ka-crypto natin sa iyong kwento. Para sa mas malalim at mas ligtas po na crypto journey, abangan po natin ang mga paparating pang mga videos natin dito. At yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.